Alam ni John Foreman kung paano mag-isip ang militar ng Russia dahil ilang taon siyang defense attaché ng United Kingdom kasama ang mga pangunahing commander nito mula 2000 at 19 hanggang 2000 at 22 sa Moscow at mas maaga pa sa Kyiv. Nasaksihan ni Foreman ang paghahanda ng magkabilang panig sa digmaan. Sa panayam sa The Economist, ipinaliwanag niya kung bakit hindi makakamit ng Russia ang mabilis at lubos na tagumpay na inaasahan ng marami. Nakaupo si Foreman sa tapat ni Sergei Shoigu, ang ministro ng depensa ng Russia, at Valery Gerasimov, ang hepe ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Russia, at hinimok silang muling pag-isipan ang kanilang desisyon. Nagpapaliwanag siya, dumarami ang ebidensya na sasalakayin ng Russia, kaya ito na ang huling pagsubok na pigilan sila. Nagpatuloy siya, layunin ay pabulaanan ang sinasabi nila, talakayin ang pinakaugat at direktang sabihin, tingnan ninyo kung hindi kayo susugod. Masama ito para sa Europa, Ukraine at Russia. Pwede tayong magsama-sama at humingi ng tulong sa ibang bansa para mapatatag ang relasyon natin. Ngayon alam na natin, hindi nakinig ang mga Ruso. Pagkatapos ng pagpupulong, inutusan ni Putin ang pagsalakay at ang sumunod ay naging kasaysayan. Habang natatakot ang mundo, inaasahan ng marami na dudurugin ng Russia ang kalaban at sasakupin ang malaking bahagi ng Ukraine. Sa ilang araw lang, alam na ni Foreman na malabong ganoon ang kalalabasan ng digmaan. May alam siya sa paghahanda ng militar ng Russia at inilarawan ang sitwasyon bilang ganap na kaguluhan. Ibinahagi niya ang ilang dahilan ng pagkabigo ng Russia. Dahilan isa, maliit na pagtingin sa kalaban sa digmaan. Ang maliitin ang iyong kalaban ay isa sa pinakamalalang pagkakamaling maaari mong gawin. Kahit na mas malaki at mas malakas ang isang puwersa kumpara sa tila mas maliit at mahina, kailangan pa ring igalang ng mas malaking hukbo ang kanilang kalaban sa isang tiyak na antas. Kailangan nilang seryosohin ang labanan at huwag kailanman isipin na basta na lang susuko at magpapatalo ang kalaban. Sa kasaysayan, maraming pagkakataon na ang tila mas mahihinang panig ay nananalo sa mga labanan at digmaan laban sa mas malalakas na kalaban. Ang digmaan ay hindi lang bilang ng sundalo at tangke. Hindi laging panalo ang may pinakamarami. Mas komplikado pa dyan dahil napakaraming salik at mga variable na sabay-sabay na nakakaapekto sa magiging resulta. Kahit ganito, ang Russia at ibang bansa sa mundo ay nahulog sa patibong ng pagmamaliit sa Ukraine. Tumingin ito pabalik sa sarili nitong dakilang kasaysayan ng militar at mataas na katayuan bilang isa sa pinakamalalaking military superpower sa mundo. Pagkatapos, tiningnan nito ang Ukraine na nakikita bilang isang bansang mas mahirap, mas mahina at mas maliit ng malaki. Ang Russia ay halos 28 beses na mas malaki kaysa sa Ukraine. Hindi nito nakita ang Ukraine bilang malaking banta at hindi rin inakalang makakagawa ang Kyiv ng sapat na depensa laban sa mga layunin ng Russia. Hindi niya naisip kung paano lalaban at ipagtatanggol ng militar at mamamayan ng Ukraine ang kanilang lupain sa walang kapantay na antas ng determinasyon, pagsuway, at pagtanggi sa pamumuno ng Russia. Marami ring mga tagamasid sa buong mundo ang nakaramdam ng pareho. At kahit na marami ang nag-akala na magiging mas madugo at mas matagal ang digmaan kaysa sa inaasahan ng mga opisyal ng Kremlin, ang pangkalahatang pananaw noon ay tiyak na magwawagi ang Russia dahil hindi handa ang Ukraine na harapin ang banta ng Russia. Sa pagmamaliit ng Ukraine, minamaliit din ng Russia ang mga kaalyado nito. Nang magsimula ang digmaan, nagbabala si Putin, sinumang bansa na makikialam ay haharap sa mga kahihinatnan na hindi pa ninyo nakita. Siguro akala niya, sapat na ito para pigilan ang kanluran na tumulong sa Ukraine. Pero hindi ito naging sapat. Nagkaisa ang kanlurang mundo at iba pang bansa para suportahan ang Ukraine, nagbibigay ng malaking pinansyal, makataong, at militar na tulong para ipagtanggol ang sarili laban sa sumasalakay. Napatunayan na mas mahirap pabagsakin ang Ukraine kaysa inaasahan ni Putin o ng mga opisyal ng Russia. Dahilan dalawa, sobrang pagtitiwala sa sarili. Hindi lang nagkamali ang Russia sa pagmamaliit sa Ukraine, lalo pa nitong pinatindi ang pagkakamali nito sa sobrang pagtitiwala sa sarili nitong kakayahan. Walang duda na ang Russia ay isang napakalakas na puwersang militar. Lagi itong nasa 3 pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo.
kasunod ng Estados Unidos, at minsan ay kasabay o nauuna pa sa China. Sa buong kasaysayan, kinatatakutan ito dahil sa napakalaking hukbo ng mga tangke at mga armored na sasakyan. Malalaking imbakan ng mga sistema ng artilleriya, tila walang katapusang supply ng mga sundalo, at malalakas na puwersa ng hukbong dagat at himpapawid. Ipinagmamalaki ng Rusya ang pinakamalaking arsenal ng sandatang nuklear na may halos 5,000 at 500 warhead. Mas marami ito kaysa sa Estados Unidos at higit pa kaysa pinagsamang bilang ng ibang bansang may sandatang nuklear. Isa itong bansa na ayaw ng kahit sinong bansa na makipagdigmaan dahil kaya nitong magdulot ng napakalaking pinsala at magdulot ng napakalaking pagkawala ng buhay. Malinaw na ito simula pa lang ng labanan sa Ukraine, kung saan 10,000 sibilyang Ukrainian ang napatay kasama ng hindi mabilang na mga sundalo. Mahigit 400,000 na ang kabuuang bilang ng mga nasawi. Pero hindi dahil malakas at sapat ang supply ng Russia, kaya ito ay hindi matatalo o hindi nagkakamali. Kahit ang Estados Unidos, na mas malakas sa militar kaysa Russia at nangunguna sa karamihan ng sukatan, ay hindi rin puwersang hindi mapipigilan o masasaktan. Wala namang militar na ganoon. Lahat sila ay may kahinaan. Lahat sila ay maaring mabigla at matamaan ng matindi ng isang mahusay na organisado at estratehikong kalaban. Pero mukhang hindi ganoon ang pakiramdam ng Russia. Sabi nga ni Foreman, minamaliit ba nila ang mga Ukrainian? Oo, masyado ba nilang tinataya ang sarili nila? Oo, pumasok ang Russia sa digmaang ito na iniisip nilang panalo na sila. Naniniwala silang napakalaki ng lamang nila sa tao, kagamitan, at iba pang aspeto kaya hindi sila matatalo. Na nagdadala sa atin sa ikatlong dahilan ni Foreman, na bulag sa kayabangan at pagiging panatiko. Isa sa mga dahilan kung bakit labis tinaya ng Russia ang sarili nitong kakayahan ay, sa madaling salita, kayabangan. Mula nang mabuwag ang Soviet Union, nahirapan ang Russia na tanggapin ang katotohanan na marami sa mga bansa at republika na dati nitong pinamunuan ay ngayon ay malaya na. Patuloy nitong itinuturing ang sarili bilang de facto leader ng rehiyon at pinalalawak ang impluwensya sa mga dating Soviet Republic tulad ng Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan at Tajikistan. Si Putin, lalo na, ay labis na nalungkot noong araw na bumagsak ang Unyon. At sinabi niya ito sa kanyang mga kababayan sa isang talumpati noong 2005. Una sa lahat, mahalagang kilalanin na ang pagbagsak ng Soviet Union ang pinakamalaking geopolitikal na trahedya ng siglo para sa mga mamamayang Ruso. Ito ay naging isang tunay na trahedya. 10 milyong mga kababayan at kalahi natin ang napunta sa labas ng teritoryo ng Rusya. Maraming eksperto ang nagsabi mula noon na isa sa mga pangunahing layunin ng Pangulo ng Rusya ay muling buuin ang Soviet Union. Sa ilang antas, malinaw na ang Ukraine ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng palaisipan. Matagal nang iginigiit ni Putin na may sariling pangalan at awit ang Ukraine. Pero dapat pa rin itong ituring na bahagi ng Rusya. Ayon kay Foreman, matagal nang itinuturing ng ilang matataas na opisyal ng Rusya ang Ukraine at mga mamamayan nito na mas mahina at mababa kaysa sa mga Ruso. Sila ay Malarosiya, mga maliit na Ruso, ayon sa kanila. Alam mo, kami ang dakilang Ruso. Sila ang maliliit na Ruso. Kami ang tagapagmana ni Zhukov. Sila lang ay grupo ng mga tinatawag na taga-probinsya na kurakot at hindi mahusay at hindi kayang pamahalaan ang sarili nilang bansa. Kaya hindi lang pumasok ang Russia sa digmaan na may matinding kayabangan at pakiramdam ng karapatan, kundi may malalakas ding damdamin ng xenophobia at chauvinismo sa likod ng maraming malalaking desisyon na ginawa ni Putin at ng kanyang mga general. Sa maraming paraan, gaya ng sinabi ni Foreman, nabulag ang bansa dahil sa mga damdaming ito. Dahil sa salamin ng pagkapanatiko at kayabangan, hindi nila nagawang lapitan ng tama ang sitwasyon sa isang mas makatuwiran at kalmadong paraan. Dahilan 4. Maling mga inaasahan. Ang kayabangan ng Rusya at hindi pagkakaunawa sa mga Ukrainyano at kanilang buhay ay nagdulot ng mga maling inaasahan. Nang magsimula ang digmaan, lumabas agad ang ulat na inakala ni Putin at iba pang opisyal ng Kremlin
na matatapos ito sa ilang araw lang. May mga sundalong Ruso pang inutusan mag-empake ng uniforme para sa parada at magmarcha sa mga kalsada ng Kyiv. Itinuro ito ng dating pinuno ng hukbong lupa ng Russia, si Vladimir Churkin, na isang opisyal militar ng Russia. Sa panayam, sinabi ni Churkin, "Tandaan ninyo, noong Pebrero 24 lahat ay nagsabing matatapos agad ang digmaan sa 3 araw. Tatapusin natin sila agad. Bibigyan ko ng mababang marka ang lahat ng intelligence services ng Russia. Masasabi kong nakatanggap talaga ng maling impormasyon ang mga autoridad ng Estado. Akala natin 70% ng mga Ukrainian ay panig sa atin at 30% ang laban, pero kabaligtaran pala. Ano ang naging resulta nito? Alam na natin. Sa unang linggo pa lang, may matindi na tayong natutunan. Maraming sundalong Ruso ang umaming pumunta sila sa Ukraine na inaasahang tatanggapin bilang bayani at tagapagpalaya. Akala nila magkakaroon sila ng mga mahihirap na babaeng Ukrainian at bata na magpapakumbaba at magpapasalamat sa kanila sa pagsagip sa buhay mula sa mga mapaniil na hindi naman totoo. Inakalang bulaklak at palakpakan ang sasalubong, pero bala at bomba ang dumating. Lahat ng ito ay konektado sa iba pang dahilan ng pagbagsak ng Russia na nabanggit kanina. Dahil sumali ang bansa sa digmaan na may labis na hindi makatotohanang inaasahan. Mas naging arogante at kumpiyansa sila at hindi nila inasahan ang naghihintay sa kanila sa kabila ng internasyonal na hangganan. Dahilan 5. Kakulangan sa intelihensya. Malaking dahilan ng katawa-tawang inaasahan ng Russia sa digmaan ay ang kanilang mga ahensyang pang-intelihensya. Lalo na ang Federal Security Service or Federal Security Service na kahalili ng Soviet KGB. Kahit malakas ang reputasyon ng Federal Security Service bilang intelihensya, nagkamali sila sa paghusga sa sitwasyon sa Ukraine. Sabi sa ulat, may mga ahente silang naniwala na magiging madali at maayos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, na nagsimula na silang maghanap ng mga ligtas na bahay at matutuluyan para sa bagong pro-Russian na gobyerno na balak nilang itatag. Ayon kay Foreman, nagawa na raw namin lahat ito. Tapos babagsak ang bansa. Tatakas ang mga pinuno. Palilibutan namin ang hukbo ng Donbas. Pipilitin silang sumuko. Maglalagay ng sunod-sunurang leader gaya ni Lukashenko. Wawasakin ang mga intelektual at tutol sa Ukraine at magpapatuloy na kami. Sa madaling salita, ang mga opisyal ng intelihensya ng Russia ay nag-iisip na ng 10 hakbang pauna. Akala nila perpekto ang kanilang plano, na handa na ang lahat para sa isang walang sablay na operasyon. Oras na lang ang hinihintay bago muling sumanib si Little Russia sa nakatatandang kapatid niya. Kahit may ilang Federal Security Service agent na nag-aalangan o nag-aalala sa operasyon, binanggit ni Foreman na may issue rin sa hindi pagsasabi ng negatibong impormasyon sa mga nakatataas. Nagkaroon ng mga problema sa paghahanda ng intelihensya, lalo na ang mga ahensya ng intelihensya na nagbibigay ng impormasyon pataas na gusto lang marinig ni Putin. Sa madaling salita, ayaw ng Federal Security Service sabihin kay Putin na may posibilidad na magkamali ang lahat ng ito. Ayaw nilang ipahiwatig na baka hindi lahat ng Ukrainians ay magsasayawan at magdiriwang sa kalsada pagdating ng tinatawag nilang mga tagapagpalaya. Sa halip, sinabi nila sa taong nasa tuktok ng kapangyarihan ang eksaktong gusto niyang marinig, na malamang ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit itinuloy ni Putin at inaprubahan ang pagsalakay. Malamang ay gagawin pa rin niya ito kahit ano pa ang impormasyong natanggap niya. Maaaring mas nagpakita siya ng pagpipigil o mas mahaba ang ginugol sa pagpaplano at paghahanda ng espesyal na operasyong militar. Kung nabigyan lang siya ng sapat na impormasyon, dahilan, mahinang pagpapatupad. Kahit na may lahat ng nabanggit na mga issue, maaaring nagawa pa rin ng Russia na makamit ang mabilis at malawakang tagumpay sa Ukraine kung pumasok sila sa bansa na may matalinong taktikal na plano at mahusay itong naisakatuparan. Pero hindi rin yon nangyari. Ang ganitong kalaking pananakop ay nangangailangan ng matinding paghahanda at perpektong pagsasagawa. Kahit ang kaunting pagkakamali ay pwedeng magdulot ng problema at mas marami pang pagkakamali ang nagawa ng Rusya sa paghahanda at paglulunsad ng kanilang paunang atake. Tulad ng paliwanag ni Foreman, naisip ko rin, pati sa pagsasagawa,
Ang katotohanang nagkaroon sila ng 4 na sabay-sabay na paglusob sa Ukraine. Walang commander, lohistika, o pagsasanay, gaya ng sabi ko. Noong taglamig ng 2022 habang nagmamaneho ang mga kasamahan ko sa hangganan. Nakaupo lang doon ang mga sundalong Ruso. Naglalasing, nagkaka-COVID, at walang ginagawa. Ipinagpatuloy ni Foreman na biglang-bigla, ang mga parehong sundalong Ruso, marami sa kanila ay may sakit, at halos lahat ay hindi handa para sa kung ano ang naghihintay sa kanila, ay inutusan na sumalakay. At sa mga sumunod na araw, nakita ng lahat ang kakulangan nila sa organisasyon, gaya ng nabanggit sa opisyal na ulat noong 2022 mula sa European Council on Foreign Relations. Dahil sa kakulangan ng supply sa unang mga araw ng pananakop, iniwan ng mga Ruso ang maraming sasakyan at kagamitan, kasama ang mamahaling tangke at armored na sasakyan na napunta sa Ukraine. Dahil sa maling pamamahala ng Russia sa mga yaman, maraming unit ang hindi rin nakarating sa kanilang destinasyon dahil sa kakulangan ng gasolina o iba pang supply. Ginampanan din ng puwersa ng Ukraine ang papel nila sa pag-abala sa lohistika ng Russia, kahit saan at paano nila kaya. Sa teorya, dahil sa pagtutok ng Russia ng maraming tropa sa silangang Ukraine, lumiit ang frontline at napaikli ang supply papuntang mga sinakop na rehiyon tulad ng Luhansk at Donetsk. Ngunit nagbigay rin ito sa Ukraine ng mas maliit na target, kaya mas madali para sa mga puwersa ng Kyiv na tukuyin at sirain ang mahahalagang linya ng supply, imbakan ng bala, at iba pang bahagi ng infrastruktura. Dahilan 7, kabuuang inkompetensya. Sa pagbubuod ng kanyang pagsusuri sa kahandaan ng Russia, noong Pebrero 2022 itinuro ni Foreman ang maraming halimbawa ng kabuuang inkompetensya ng bansa. Napansin niya na luma na ang mga mapa at plano nang dumating ang utos na sumalakay. Dagdag pa niya, sa tingin ko, malaking kabiguan ito ng Estadong Ruso. Sa tingin ko, ito ay simbolo kung gaano kalala ang pagkasira ng mga institusyon ng Russia, tulad ng hukbong katihan, sandatahang lakas, at Ministry ng Depensa, dahil sa korupsyon at kawalan ng kakayahan. Sa katunayan, ang kinalabasan ng digmaan ay nagsilbing malaking paratang laban sa mismong mga institusyong iyon. Bagaman ang hukbong Ruso ay dating may nakakatakot at nakakatindig balahibong reputasyon, kilala sa buong mundo dahil sa halos walang kapantay na lakas at tibay, ang ipinakita nitong pagganap sa Ukraine ay naging isang napakalaking kabiguan. Oo, patuloy pa ring nakakakuha ng teritoryo ang mga puwersang Ruso sa Ukraine. Ngunit napakabagal ito at malaki ang kanilang pagkalugi kapalit ng maliit na tagumpay. Inilabas ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng United Kingdom ang isang bagong ulat. Malaki ang posibilidad na umabot na sa 1,000,000, 100,000 at 40,000 ang kaswalti ng Russia, napatay at nasugatan mula nang simulan ang pananakop sa Ukraine noong 2022, kabilang ang tinatayang 353,000 kaswalti sa labanan hanggang ngayon. Noong 2025, kinumpirma ng mga eksperto at open source intelligence analysts ang malaking pagkawala ng kagamitang militar ng Russia. Libo-libong tangke, armored vehicles, radar, air defense systems, artilleriya, at iba pang kagamitan ang literal na nabura sa mapa ng mga misil, drone, at iba pang sandata ng Ukraine. Naiwan ang Russia sa pandaigdigang entablado. Naputol ang mga bangko at negosyo nito sa internasyonal na kalakalan. Ipinagbawal ang mga mamamayan sa maraming bansa at nasira ang relasyon at reputasyon nito para sa susunod na henerasyon. Ang ekonomiya nito ay mabilis ding bumabagsak papunta sa mas malalim na kaguluhan, bumabagsak ang bentahan ng langis, at ang mga export ay umaabot sa pinakamababang antas sa kasaysayan. Kakaunti na lang ang partidong gustong makipagnegosyo sa Moscow sa anumang paraan. Araw-araw, tumataas ang kabayaran ng Russia dahil sa kapabayaan, kayabangan, at kakulangan ng mga pinuno nito. At lahat ng ito, sana ay naiwasan kung ang mga parehong pinunong iyon ay naging handang makinig sa mga tinig ng katuwiran. Noong pagpupulong noong 2022 kasama si John Foreman at iba pang opisyal ng militar ng Britanya, bago pa nagsimula ang lahat. Ngayon,
Maaari mong malaman pa kung paano ang isa sa mga general mismo ng Russia, si Vladimir Churkin na nabanggit kanina, ay kumalas sa kanilang hanay at binatikos ang kawalan ng kakayahan ng Kremlin. Sa video na ito, tinitingnan natin ang ilan sa kanyang pinaka-nakagugulat na pahayag para makita kung gaano kaaksaya ang digmaan sa Ukraine. Panoorin ang video na ito na nagpapakita ng malaking pagkalugi ng Russia kumpara sa kakaunting tagumpay ng kanilang puwersa. Para sa updates sa balitang militar at pagsusuri, mag-subscribe na sa aming channel.